Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo na idea, ano mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, ang mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, ang ganda ng card mo Hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Kunin nyo lang yung sa inyo energy reading tayo. Hindi ko binanggit ang pangalan mo, no pointed name. Sana palagi nyo naiintindihan. Sabay ganun Okay, tingnan muna natin. Virgo. Uy, we have the 10-10. 10-10. Ang dami mong 10, 1, 2, 3, 4. Apat yung 10 mo. Congrats, ano? Okay. Andito yung sitwasyon mo na there's an ending situation happen into your life, no? Nahandun din yung point na mga pagtatapos yun, no? Mga pagtatapos, stability in life. Kanya ang nakikita ko sa'yo dito. Nahandun din yung point na may mga kasiyahan or may mga saya ka na mararamdaman this time. Ang nakita ko, may paghihintay din. Parang may hinihintay ka ata. May hinihintay ka na isang sitwasyon sa buhay mo. So, nakita ko dito. Or maybe you're waiting for the answer, for revelation, for the truth. Pwede na, or for enlightenment. Yan. There's a waiting situation ako na nakikita sa iyo. May mga bagay ka na naiisip o iniisip na you want to success. Handa naman din yung awareness mo sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, no? Kumbaga may mga bagay na nagkakaroon ka na pagsi-self-evaluation. May mga bagay na tension, o may mga bagay o sitwasyon o tension na hindi pa totally nare-resolbahan. Nandun din yung point na nagkakaroon ng mga bagong perspective in life or nandun yung point na may mga bagay ka na ini-illusion naman sa iba. Ang daming gumugulo sa isipan mo, ang dami lang talagang pumapasok na idea or may mga bagay ka lang na dinidream, fantasizing, o kung ano man yan. No, handun ka sa point na iyon. And then also, ang nakita within the 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan, is magkakaroon ka ng mga celebration, happy na, no? Kumbaga, may mga happy gathering, may mga creativity, joy, collaboration, or sa celebration happen into your life, victory and success. Sa nakikita ko, magkakaroon ka, may babae ako nakikita dito sa sitwasyon mo, pwedeng yung babae na yun is you give your love and support or siya ito sa'yo, vice versa. And then also, may nagmamatsyag, no, Virgo. Yan. Pwedeng ikaw yung nagmamatsyag or someone is may pagmamatsyag. May nakita akong pupo. Nagmamatsyag sa iyo. Yun. May mga happiness ako na nakikita sa iyo, happiness, abundance, and success sa iba sa inyo. Dito sa sitwasyon mo, magkakaroon ka daw ng disappointment. Hindi ko alam in what way, but there's a disappointment or feeling emotions or sa iba dito is merong kang tatahakin na bagong path sa buhay mo. Kung sa disappointment, pwedeng itong disappointment na ito is ito yung tao na nangyari na to dati sa tao na yon. Dati na-disappoint ka na sa kanya, and then this time magkakaroon ka ulit ng disappointment or malulungkot ka sa kanya, sa iba sa inyo, ganon. No, ang sa nakita ko dito. And then also, may mga bagay na illusioning situation. And sa iba naman sa inyo is merong magbibigay ng payo. Ganyan. Ibig sabihin, either ikaw ang magbibigay ng payo or opinion or siya ito sa'yo. Vice versahin natin
Yun ang nakikita ko. And sa iba naman sa inyo is actually alam mo merong reward. There's a reward and success or a positive outcome na magaganap sa mo. Kasi ang ganda niya talaga. Ang ganda ng card mo. Hindi ko alam why. Hindi ko alam why, but ang ganda. Pero handun lang din yung point na merong tao na sneaky eh. Hindi ko alam in what way pwedeng nagsisinungaling sa sayo or isasabihin niya is magsasalita sa sayo ng positivity but handun yung sneaky energy. Ibig sabihin nagsisinungaling siya. Sinasabi niya lang sa'yo yung gusto mong marinig na ikasisiya mo, pwedeng nahandon sa point na yan, ano? Yun. Or you thinking about positivity when it comes sa tao na yun, pero sa kanya, deep inside, nahandon yung pagsasalita niya na may strategy. Parang ang galing niyang magsalita, nahandon sa point na yun. Ang galing niya magsalita, parang hindi mo papansin na there's something sneaky energy siya na tumatakbo sa isip niya. Parang nahandun sa point na yun. And you need to be aware when it comes sa sitwasyon na yun, no? Maging aware ka sa mga tao na makakausap mo. Yung iba naman sa inyo, maaaring magkakaroon ng mga pag-chill-chill, union or chill-chill. Halimbawa, maglalabas kayo ng family mo, kasama mo sa trabaho, ganyan. Maaaring kakain kayo sa labas. Ang daming tao ako nakikita. Hindi ko alam in what way, but ang daming tao na nakikita ko sa party mo, Virgo. Siguro may mga dadaluhan ka o pupuntahan ka na mataong lugar o makakapagsalamuha ka sa mataong lugar. Pwedeng na doon sa point na yun. Meron kang 5, 10, 18, 30, 34, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Aries, and Taurus. Dito ka sa balikat ni Mami. Okay. Okay, nahanda naman yung confidence mo. May mga bagay, ako na nakita na iniisip mo, this time, nagiging loyal ka naman dun sa point na yun. May mga bagay ka na gusto mong, na ikinasisiya mo, or gusto mong panindigan sa iba, or nahando yung point na may mga bagay ka na iintindihin this time. Para magiging matured ka naman totally, sa nakikita ko dito, mas more ka pang magiging matured or it's more on maturity sa'yo this time kasi may mga bagay ka na iintindihin na lang or maiintindihan mo na lang para nato sa point na iyon sa iba sa inyo. May mga pag-uusapan related to a money sa isang tao na mas matanda sa iyo. And nahandito rin yung point na may mga bagay o sitwasyon na makakaramdam ka raw ng peaceful. Hindi ko alam in what way. In the past ba, medyo hindi naging maganda, o may mga ikina-stress ka ba, and this time you will feel peaceful this time sa nakikita ko sa iba sa iyo. Kumbaga nahandun din yung growth, handun yung mga spiritual growth, or may mga bagay na magkakaroon ng recovery sa iba sa inyo. May mga biglang magaganap o mangyayari. Hindi naman din ito lahat, but there's a blockage din naman ako nakikita. Pwedeng makaka-receive ka lang din naman kasi ng information or communication with someone who's connected sa'yo na gano'n yung sitwasyon niya. Or pwedeng ito is maganap sa'yo or sa taong malapit sa'yo. There's an accident, there's a danger, or there's a warning lang naman ito. Akong sinasabi, hindi naman mangyayari, pero mas maganda na maging aware kayo. No? And then also is merong doktor, hindi ko alam kung may magpapadoktor ba, may magpapa-check up ba, ikaw or someone who's connected sa'yo, or may mga hospitalization or there's a surgery situation sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko, no? Mag-ingat kayo sa mga matatalas o matatalin na bagay, baka mahiwa kayo, kutsilyo kayo, may mga dugo, ako nakikita, or pwedeng maduguan situation, or pwedeng mga needle situation na mga ganyan. Yun nakikita ko. But you need to be aware din sa nakikita ko dito. May mga tao na magiging very loyal pagdating sa iyo, o handa naman yung supportive or hindi yung ally situation, friend man yan or person who's connected sa'yo, pwede rin sa family or kaibigan. Yun nga lang, isa sa kanila is matalas magsalita. Ibig sabihin, masakit magsalita. Isa or dalawan man sa kanila, either direct pagsalita or or matalas lang talaga magsalita. Maybe ikaw ito or someone who's connected sa'yo na doon sa point na yun.
ako nakikita. Meron naman dito na medyo matampuhin, no? May tao naman na matampuhin. And then also is may mga pag-uusapan related, tulad nga sabi ko, is related siya sa finances or pera or business or negosyo, mga ganyan. Also, abundance is coming. May mga gain of wealth, and then may mga pag-uusapan when it comes sa business, negosyo, mga ganyan. Ang nakikita ko rin sa'yo, yun lang naman din ang nakikita ko sa'yo. Yun. There's a person na, meron bang, you are retirement ba? Kasi there's a person na may retirement ako nakikita. Hindi ko alam kung ikaw is magre-retire or someone is connected sa'yo is retire or walang trabaho. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Yun ang nakikita ko ha. Tingnan nga natin. Anak, baba ka muna. Baba. Merong pagbabalik ng sigla. Ako nakikita, pero may may kaba. Ako, babalik yung sigla mo, pero makakabahan ka raw. Hindi ko alam what way. No? Siguro there's struggle situation happening to your life or nahando yung point na may tao na kailangan na palaging vegetable lang kinakain or may mga bagay na need to cut it, mga hando sa point na yun. There's a karma situation eh. Kung may ginawa ka na situation in the past na maganda, then the good karma is coming. Kung medyo bad, then the bad karma is coming. No? Yun na nahando sa point na yun. There's something happen with come to a pass kasi ang nakikita ko dito. Ibig sabihin, there's a situation of fixing situation. Parang may mga fixing situation na dapat gawin. Ako nakikita dito, hindi ko alam what way, sa kasamahan mo ba, ay sa kapatid mo ba to, sa kapamilya mo ba to, sa'yo ba ito, parang doon ako nakikita, or sa any situation into your life. May ganun. Energy niya. May aso, pusa, or isda ba kayo? May matanda, ano? Energy. Okay. Energy mo. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo, may mga bagay ka doon na iniisip this time na gusto mo i-pursue, ganyan, o kaya naman, gusto mo mag-success. Nandun ka sa point na iyon. Nandun din yung point na, yes, happy ka naman, you are satisfied in what you have, spiritual, emotional, material, na okay naman siya sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay, hindi ko lang alam kung tahimik ka, kasi may mga time din siguro na parang hindi ka gaano nagsasalita, parang nagiging silent mode yung sarili mo, or halimbawa gusto mong sabihin to, gusto mo kausapin to, gusto mo i-move forward to, gusto mong gawin ito, gusto mo aksyonan ito, hindi mo magawa. Or pwedeng nandun sa point na iniisip mo talaga what is the clarity of the situation, what is the fact of the situation, tama ba ito, tama ba gano'n. Pwedeng nandun ka sa point na yun. Kumbaga, sa iba sa inyo is, handun lang din yung pagkikimkim, sa nakikita ko sa inyo. Kumbaga, mas iniisip mo muna bago ka mag-aksyon, maybe sa iba. And then also, ang energy rin na nakikita ko sa iyo, this time is merong mga indecision situation ako na nakikita sa iyo. Yun. And then also, masaya na kasi we have the 9 and the Ace. Handun din yung point na merong parang something you want to achieve. Ang pag-iisip mo, no? Something you want to achieve, or maybe you have an idea, or merong isang sitwasyon sa buhay mo na nakapagpapa-inspired sa'yo. Merong ganong sitwasyon ako na nakikita dito sa'yo. Anak, baba ka muna. Parating. Parating kay Virgo. Yung iba dito, sa energy mo, alam mo, hindi ko alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo, parang hindi siya sa point na
ano ba tawag dito? Hindi ko alam kung malungkot ba siya, parang pinepeke niya ba yung nararamdaman niya o pinepeke niya yung kasiyahan niya. Nandun sa point, may tao ako nakikita dito. Sana hindi ikaw. Iba sa inyo, baka man may mga bagay o sitwasyon na manakit. Yan, mga manakit yung buto mo, tuhod mo, kasukusuan mo, kalamnan mo, buto-buto mo, ganyan. Parating sa'yo. Ten of coin. Di ba lumabas yan kanina? And we have the queen of, panalo. Ooh. Tingnan natin. Ay, bakit ito? Ito pala. Ten of coin. Parating sa kanya. The Wheel of Fortune. The 10. Panalo, ang ganda. The 10. Ooh, okay. Ganda ng card mo ah. Okay, parating sa'yo. Blessing. Blessing in disguise. Ready na ba kayo? Ang ganda nito. Teka natin. Okay. Ang parating sa iyo. There's a material success, wealth, prosperity, and a good foundation happen into your life. Kumbaga, nahandun din yung happy and stability sa situation, ano? And then, ang parating din sa iyo is merong bagong opportunity sa buhay mo. Or there's a potential ending happen into your life, or may mga beginning of a cycle na magaganap sa buhay mo. Ibig sabihin, yung iba dito is may tatahakin ka. Yan, na direksyon sa buhay. Iba dito may mga travel situation. Within 7 weeks, or pwede rin siya na by the June 6, 7 to 6, pwedeng nahado sa point na yun. Days, weeks, months man yan. Yun ang nakikita ko. Malayo o malapit. And then, ang parating din sa iyo is there's an ending of a cycle situation. Tulad ng sabi ko kanina, magkakaroon ng transformation, ay mga bubukas sa bagong pintuan para sa iyo. Unexpected change happen na this is a good luck, a good karma, and a change of the fortune happen into your life. Ang ganda ng card mo. Oo, kasi handito rin yung magiging, yung iba dito is makakaroon ka, there's an attraction or attractive energy na nakaloob sa'yo, ano, o nakadikit sa'yo this time, Virgo. Kaya, ang nakita ko dito is mas maa-attract mo this time yung mga opportunities na darating pa sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito pagtahak ng bagong direksyon. Victory and success happen into your life. Pagbabalik also ng confidence, no? Or ng iyong lakas ng loob this time sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay o sitwasyon daw na magtatapos na. Kumbaga, there's a new beginning din na magaganap or new situation happen to your life. Merong tao, there's a union, no? There's a union situation ako na nakikita, taong malapit sa iyo, pwedeng kapamilya, kasama sa trabaho. Or there's a union or pakikipag-usap or pagkakasundo, situation, pag-uusap o pagkakasundo man yan, kung ano man yung union na yan, sa tao na nakausap mo na siya dati, na muling magkakausap muli kayo. Within the 2 days, 2 weeks, or 2 months, March, April, May, pwedeng ganun. Ako nakikita sa iba. Days, weeks, months man yan, sa iba sa inyo. And then also, iba sa inyo is may i-evaluate ka daw eh. Mga bagay ka daw na i-evaluate. Ibig sabihin, i-evaluate mo na, eto ayusin ko to, eto kailangan i-renewal o baguhin ko to, eto kailangan i-transform ko to, eto lilinisin ko to, eto ganito, eto ganyan, eto i-move ko to, eto umpisahan ko to, eto ilelet ko to, mga ganon, para mga pagsasaayos na gagawin mo eh, no? Nandun yung iba is may mga multiple tasking, actually busy, multiple task, or may mga multiple priorities ka daw na gagawin sa iba sa inyo. Ang ganda ng ano mo, as in, ang ganda ng, ay, try niyong tumaya. Sugal na naman si ate. Try niyong tumaya. Sana energy niyong nakuha natin, ha? Try niyong tumaya kasi may mananalo. And then yung point na you will become a center of attention. No, Virgo. Pwedeng, handun yung point na
mas pag-uusapan ka o kaya may mga recognition, may mga pasasalamat, may mga papuri o kaya is mas maraming makakakilala sa iyo or nahandoon yung kung anong success man yan, congratulations. May mga well-wisher din kasi ako nakikita sa iyo. And then, maaaring iba sa inyo, may mapupuntahan kayo na mataong lugar, ganyan. O makipagsalamuha ka sa mataong lugar. Ay, yung pagbabalik na iyong self-esteem, pride, confidence, and strength, ganyan. And then also is, may iba dito sikat no? Yan, either maraming nakakakilala sa'yo or sikat na tao ka talaga, pwedeng nahandon sa point na yon. Kumbaga nahandon din yung point na meron kang goal na ma-reach. Anak baba, gumin bakit ba yung card anak kang inaan? May business ba kayo? Malaki man o maliit? You have a business or meron kang nililid? Or maybe you are a leader, ganyan, you're a boss. Dapat iwasan ni Virgo. Dapat iwasan ni Virgo. The star? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung mga sitwasyon na pwede kang ma-pressure, no? Iwasan mo rin yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Kumbaga, kung pwede mo namang gawin to, action na nito, why not? Try it, no? Syempre, iwasan mo yung mga sitwasyon na bawal sa'yo. Lalo na if you have an health issue o kaya kung ano man meron, yung mga bawal, sobrang paggastos, itong pagkain o iniinom na to, bawal sa akin, yung mga bawal na situation, relasyon, joke. Basta yung ano yung mga bawal, lahat ng bawal, no? And then also, iwasan mo, syempre, yung overthinking, mga conflict, disagreements, salungatan, taas ang ego, or mga taong ganun ang mood or attitude, iwas ka na lang din sa kanila. Syempre, mas damihan mo pang kumain ng vegetable, kung kinakailangan. And then also, is mapanghinaan ka ng loob, no? Yan. Yung kailangan, huwag ka mapanghinaan loob. Tsaka, hindi ko naman sinasabi na maging masamang tao ka, na magdamot ka, but you need mo lang din is the balancing. Huwag ka magiging over kindness, ganyan. Alam ko na good understanding ka namang tao din, pero may mga bagay din na you need mo rin mag-put boundaries and limitation, sa nakikita ko sa'yo. Umiwas ka na ma-let down ka ng mga bagay o sitwasyon sa buhay mo, o kaya ma-hope of loss ka, o kaya is mga taong disloyal, or being disloyal, iwasan mo yun, or depression and thinking negativity, iwasan mo yun. Siyempre, yung katamaran, katamaran, ma-stagnant or ma-lack of plano ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Tsaka yung maging maigsi yung pasensya, habaan mo pa. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Virgo in love, please show me. Uy, angels. Okay, kung single ka, devil. Okay, kung single ka, sa nakikita ko dito, parang 1 hanggang 2, ako nakikita, pero hindi good energy to ha. Kasi this person is very independent, or maybe this is you. But you need to be very careful lang dito sa tao na to. Kasi itong tao na to is pretending. Itong tao na to is sinungaling, sakim at makasarili. But hindi ko naman sinasabi na ayawan mo siya. Ingat lang din, no? Huwag ka lang masyadong magmadali. Kasi may mga bagay na hindi mo nakikita. May mga bagay na hindi mo alam pagdating sa tao na to. Kung makikilala mo siya or kilala mo na siya. Iba dito, nakakausap mo na to. Hindi pagiging sneaky niya kasi. Pagsisinungaling. No? Ako nakikita dito. And then, kung kayo naman nagkahiwalay, oo, nagkahiwalay. Kasi handun na rin yung point na parang
ikaw or siya ito, no, hinanap niya, may isang bagay, isang sitwasyon na hindi niya nakita sa'yo. Parang nakita niya sa iba, yun ang nakikita ko dito, nagkaroon ng iba sa situation. Oo, nandun yung pagiging patient mo pagdating dito sa tao na to. Isa rin yun sa disappointment, nagkaroon ng disappointment pagdating sa connection nito, kaya nagkaroon din ng pag-iwalay. Maybe hindi na rin kayo nag-uusap nito, or maybe you block this person o block ka niya. Pero ang nakikita ko dito, talagang sobrang naging sinungaling itong tao na to, nag-betray talaga siya sa'yo. Very independent din kasi itong tao na to, nagkaroon ng mga conflict o hindi talaga pagkakaintindihan. Itong tao na to it's more on obsession, or nahando yung point na hindi niya rin inisip, wala siyang pakailam, o hindi niya inisip talaga kung masasaktan ka or hindi. Nando siya sa point na iyon. Yun, nando yung meron siyang pinuntahan na ibang tao na nakita niya doon yung hinahanap niya. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe nandun yung point na may nalaman ka talaga sa kanyang katotohanan. And maybe nandun na ikaw na yung umiwas or vice versa. Pwedeng nandun sa point na yon. Pero alam mo, ang nakikita ko dito, kahit hindi kayo nag-uusap or hindi kayo o wala na kayong pag-uusap, but they feel, parang gusto niya mag-apology sa'yo. Handun yung apology thinking. Ate, nagmumove ba? Hindi ko nakikita nagmumove, pero ang nasa isip niya is apology. Yun ang gusto niya. And then, kung kayo naman is in relationship, you try to make na walang third party. You want to try to make it balance. This connection, yun nga lang, sometimes, hindi naman natin may iwasan na magkakaroon ka talaga ng sadness or disappointment pagdating sa connection mo. Or maybe nahandun lang din yung point sa iba sa inyo na silent mode lang din yung iba. Ano, siguro may mga times na magsasalita kayo, mag-uusap kayo, nandun lang sa point na yun, nagkakatinginan lang, alam mo yun, nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko dito sa iyo. Minsan nga, nakikita ko sa'yo, parang nararamdaman mo ba na minsan hindi mo siya naiintindihan o hindi kanya naiintindihan, o nararamdaman mo minsan na parang nag-iisa ka sa relasyon. Parang nandun sa point na yun sa iba. Yung feeling stuck or stagnant din kasi dito. Pero bumabawi naman siya actually no, dito sa sitwasyon. Kung may mga bagay o sitwasyon na nangyayari doon, pero ando yung pagbawi. At the end, bumabawi talaga siya. No, kung may mga third party, oo, may mga third party talaga. Sa nakita ko, nagiging salawahan dito. May mga secret din ako nakikita. Yun nga lang, yung iba, siguro nagbubulag-bulagan na lang din kayo sa nakikita ko dito. Yun, handun yung manipulative or betrayal or handun yung cheating situation talaga. Pero alam ko naman na alam niyo naman din yung gagawin niyo dito, no? Hinahabaan mo lang din siguro yung pasensya mo. Yun, sa iba sa inyo. Baba mo na, nak. Pero alam niyo na gagawin niyo dyan sa may mga third party. May isa sa inyo may sakit dito? Kasi may mga time daw na iba sa inyo, siguro hindi ko alam kung ikaw or siya, may mga time na mananakit yung ulo niya or paa niya, or maybe may isa sa inyo may sakit. Parang may taong may sakit ako nakikita. Pagka may mga ganun, tanungin niyo yung mga kasamahan niyo o karelasyon mo. Yan. Kung may sakit daw sila, ano nararamdaman nila? Money ni Virgo. Ayun, may pupo daw. Ano po yun? Okay, pagdating sa money mo. Okay. Okay, pagdating sa money mo is maganda naman siya kahit papaano sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga nakatatanggap mo naman din yung blessing, no? Yun nga lang, nakakaroon lang din siguro ng pag-iisip pagdating sa pera sa nakikita ko dito. Para may iniisip ka, maybe nga doon yung point na may mga ipon na pwedeng lumabas, ganyan. Parang nandun din yung point na may mga withdrawal situation no? Hando yung point na naghahanap ka o nagsisiyasat ka na paano gawin ito, gaano kalaki, gaano ilalabas, mga ganong sitwasyon ako nakikita. But still, nandun yung reward and positivity happening to your life. Nga lang, 9 lang kasi siya, no? Sa nakikita ko. Sa iba sa inyo is maaring may mga konting worrying situation lang pagdating sa pera, sa business or sa trabaho or sa kaperahan mo this time. Pero may paglabas kasi ako nakikita dito.
O nandun ka sa point na tinatry mong isipin kung paano ma-recover yung kaperahan mo this time. Sa iba ganun. Pero yung iba dito positive. Success and reward and positive outcome happen into your life. Maganda naman siya dito kasi 9-2. Yun nga lang, mahilig ka lang siguro mag-isip, no? Sa nakikita ko dito. Yung iba dito may lalabas na ipon. Advice. Pwedeng na doon yung sa point na sa iba sa inyo, either babae at lalaki lang naman din talaga, no? Is may tao na magbibigay ng suporta. Babae man siya o lalaki. Magbibigay siya ng suporta sa iyo or pera, parang ganun. Or makakatanggap ka ng pera. Advice. Or may tao dito na mahihilingin sa sayo. Yan. Yun ang nakikita ko ha. Or ikaw ang hihiling sa kanya. Okay, when it comes sa puro pera talaga yung lumalabas sa'yo. Oy, congrats puro pera. Alam mo there's a miracle happening to your life, Virgo. Yes. There's a miracle happening to your life. Congrats. Okay, when it comes sa advice, kailangan mo ng self-care, no? You need to focus, commit to develop any situation into your life. Ang sinasabi rin dito, syempre, give your hard work din. Tsaka kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong ayusin, siyasatin, masterin, kumpunihin, gawin mo, no? And this is time to make a decision making. Kailangan mo rin this time ng clarity kung ano mga bagay na gusto mong desisyonan, kung ano mga bagay na gusto mong i-correct or itama or actionan na this time. Start a new beginning into your life. Make things happen. Take it action, be creative. And syempre, maraming dumarating na opportunities sa'yo or maybe ideas ito and you need to pursue, no? Yung mga bagay o yung sitwasyon na iyon. Kung saang aspeto ng buhay mo yan at kung ano yan at kung saan iyan. Kasi you will become attractive person. Ako nakikita, attract ka sa blessing this time. Kaya, congratulations. Yan. Iba sa inyo may business, malaki o maliit yan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga pagbabago magaganap ang mangyari sa iyo. There's a healing situation happening to your life. Parang kung saan man yan at sino at ano man yan. May mga healing situation ako na nakikita pagdating sa iyo. Arigato namaste, God bless.